infidelity, Infidelity. pagtataksil. Amen. Amen. Unfaithfulness to the first love. Sino daw yung first love natin, sabi ni Gillian? Si Lord. Si Lord. Amen. Sa mundo. Unfaithfulness. So, tinamaan po ako dyan. Ano ko na lang po din sa inyo na I admit na naging unfaithful ako sa aking wife before, nung wala pa ako sa Panginoong Jesus. But I renounce it and pinatawad niya ako. Glory to God. Naging buo uli kami. Dahil nga, kapag nasa Panginoong Jesus ka, makikita yung fruit of the Holy Spirit. Amen. Mabubuo kayo uli ng asawa mo. Amen. Pagsigad ang nasa center. Amen. So, lahat po ba dito faithful? Amen. Amen? Praise God. So, yun nga po. Sabi dyan, unfaithfulness to the first love. Amen? Naging unfaithful tayo sa Lord dahil nga mas inibig natin yung mundo eh. Amen? Many Christians play with the ways of the world and neglect their Christian duties. Amen? So marami pa rin mga Kristiyano na nakikipaglaro sa mundo. Amen? Maraming nag-admit na Kristiyano ako, pero makikita mo sa labas. Amen? Maraming Kristiyano na ano ba yung mga laro ng mundo? Sugal, yan po, di ba? Kayamanan, Immorality. pangyarihan, katanyagan. Yan po yung mga hinahangad po natin eh. Amen, no? Napakasakit po talaga kapag ang salita ng Diyos. Sabi nga sa Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alimang tabak. Amen. Sa pagkakita ay Amen. matalim. Ito'y tumatagos sa ikabuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at nakakaalam ng iniisip at binabalak ng puso. So kapatid, kung tinatamaan ka ng salita ng Diyos, praise God. Nangungusap ang Panginoong Diyos sa iyo. Amen. Amen. Hindi ko po ito sinasabi para i-judge po kayo. Ito po ay salita ng Diyos. Amen. Kaya kung tayo po ay mga Kristiyano na, wag na po tayo makilaro sa mundo. Amen. Dahil yun nga po, nagiging unfaithful tayo sa Panginoon Diyos. Kasi sabi rin po na you cannot serve with two masters. Amen. Even you will hate the one and you love the one. Kapupuotan mo yung isa, mamahalin mo yung isa. So kung sa Panginoon Diyos tayo naglilingkod, sa Diyos na lamang po tayo mga kapatid. Hallelujah. Kay God may forever. And sabi dyan, without thinking of the terrible price for their unfaithfulness. Amen? Hallelujah. So, ito po yung mga tatlong assuming brides. So kung Kristiyano ka na po ngayon, sinasabi mo na ligtas ka na, pero yung tatlo na yan, ay nilalakaran mo pa. Anong matatawag sa'yo? Assuming brides. Amen? Hallelujah. And ito po ang paraan, preparation for qualification to become the bride of Christ. Amen? We know na sa tatlong natalakay natin, meron po tayong natutunan. Hallelujah. At ito po yung mga kaparaanan upang tayo mag-qualify to become the bride of Christ. And number 1, betrothal or engage. Amen? Amen. Accepting the love proposal of the bridegroom qualifies us to become part of His bride. Amen. Yun nga po, tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Dapat, we are engaged na sa Panginoong Hesus. Amen. Dapat kung ikaw ay engaged na sa nobya mo, hindi ka na magtataksil sa Kanya. Amen? Amen. Hanggang sa dumating yung araw ng kasal nyo. Dapat araw-araw, andun yung paghahanda mo, araw-araw, dapat minamahal mo ang Panginoon Diyos. Amen. Amen? Receiving Jesus Christ signifies our acceptance of His marriage proposal.
This is the first crucial step to qualify as a bride. Amen? Amen. Masaya ba maging Kristiyano? Amen. Amen! Masaya po. Pero yun nga po sinasabi dyan, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, hindi lang puro pagpapala ang tatanggapin po natin. Hindi lamang puro katanyagan, yung Hayahay. kayahay ang pagiging Kristiyano. Alam niyo po, kapag ikaw ay sumunod at binigay mo ng buong puso yung buhay mo sa paglilingkod ng Panginoon Diyos, doon ka titirahin ng kalaban. Doon ka Amen. atakihin ng kalaban, mga kapatid. Amen. Naranasan ko po yan nung one time na nag-EGR ako, doon po talaga yung init ng pananampalataya kasi doon ko na-encounter ang Panginoon Diyos. And I surrender my life sa Kanya. Dumating yung point na talagang nakikipaghiwalay na si Mrs. Pinapili na ako. Anong gusto mo? Maghiwalay na tayo o maglingkod ka dyan? Talagang sinabi ko sa sarili ko, nung una, dahil nga bago pa lang, yung faith ko is bumibigay dahil mahal ko yung pamilya ko. Pero ngayon, sabi ko sa Panginoon Diyos, Lord, kung makikipaghiwalay man ng asawa ko, mas pipiliin na kita. Alam niyo kung anong ginawa ng Panginoon Hesus? Pinaunawa ng Panginoon Hesus sa asawa ko yung sitwasyon ko ngayon. Amen. Glory to God. Praise God. Never niya na akong inaway. Dati inaaway niya sila Kuya Dong, sila Kuya, mini-message yan. Pero ngayon, glory to God, yung misis ko po is nape-bless din po siya sa nangyayari sa buhay ko. At yun nga po, isang patotoo po. Amen. At Amen. glory to God, dahil ang Diyos po ay talagang kayang magbago ng buhay. Kung ano man ang dati nating pagkatao, babaguhin niya po tayo. Amen. Tayo po ay tumanggap sa kanyang proposal. Nandun po yung yung araw-araw na babaguhin niya po tayo hanggang sa dumating na nga po yung araw na tayo ay ikasal sa kanya. Amen. Hallelujah. And receiving Jesus Christ signifies our acceptance of His marriage proposal. This is the first, binasa ko na pala yan, crucial step to qualify as a bride. On your engagement, be faithful. Amen. Sa kapatid mo, be faithful. Be faithful. Be faithful. Be faithful lang, walang lilipat. Amen. So yun nga po, faithful, never allow the robe Walang of lilipat. righteousness to be spotted by the world. Remember, is an enemy trying to rob you away from your will. Amen. Diba yung kaaway ay parang leon na umaatungal na handang sakmalin ang bawat isa po. Magkainin. Handang tanggalin yung Itim balaban ng power. katuwiran sa atin. Kasi ang kaaway gusto niya meron siyang kakampi eh. Amen? Hallelujah. And number 2, for preparation, for qualification to become the bride of Christ, be on fire. Amen. 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 Sino yung nag-iinit ngayon dito? Amen. Mahinit na ba? Mainit talaga sa labas. Mainit talaga sa labas. Dapat nag-iinit sa pananampalataya. Amen. Amen. Physically, spiritual, mainit na kayo. Amen. Si Melag To na. remember this, the delay of the bridegroom's coming would cause many to have spiritual slumber and sleep. Yun nga po, ito yung yun sa bridegroom na na-delay, na nakatulog sila. Amen? At hinayaan po nila yung init, yung kanilang oil ay mawala. Kaya doon po sila naiwan ng Panginoong Hesus. Amen. So kung tayo po yung init natin sa pananampalataya ay manlalamig, alam niyo na po ang kasunod, may iwan din po tayo kapag nagkaroon na ng rapture. Amen? Amen. Kailangan yung on fire natin sa pananampalataya ay huwag mawala yung apoy, yung init natin. Amen? Amen. Hallelujah. And bakit ba mayroong mga Kristiyano na nagiging malamig sa pananampalataya? Mahilig sa RB. Ano yung RB? VR pala. VR. VR. Sabi nga sa Revelation 3:16, di ba? Amen. Batman and Robin.
Nakatira daw sa Iceland. Ito po, sabi sa Revelation 3:16. Sa Revelation 3:16. Yun, alam ko ang mga ginagawa nyo, alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto sanang malamig kayo o mainit, ngunit dahil maligamgam kayo, isusulpo kayo. So bakit may mga lukewarm na Christian? Bakit may mga nanlalamig? Alam niyo kung bakit? Sila po yung mga walang malasakit sa salita ng Diyos. Hindi nila pinahahalagahan yung salita ng Diyos. Kasi kung mahalaga sa yung salita ng Diyos, bakit ka pa manlalamig? Bakit ka pa mawawala sa init ng Panginoong Hesus? Kasi naranasan mo na yung kapangyarihan ng Diyos eh. Kumikilos niya sa buhay mo, bakit may mga times pa rin na amen, kasi nasa flesh tayo, amen po. Pero wag po nating hayaan yung init natin sa pananampalataya ay magapi ng kaaway. Amen? Kasi yung kaaway po talaga ay siya po yung pumipigil sa atin. We know na ang kaaway natin ay hindi laman at dugo, kundi Spirit. Espiritu po. Kaya kung galit sa iyo ang boss mo, hindi boss mo ang kaaway mo, kuya. Amen. Kaya ipag-pray mo, Amen. makapagbakasyon ka. Amen. Hallelujah. Jesus' name. Amen. And sabi po dito, we will make disciple and reproduce our transformed lives in the lives of people who will of Jesus Christ. Yun nga po, dahil sa ating init, maraming mga bagong mananampalataya ang makikita yung pag-transform sa ating buhay. Kasi Amen. sila rin ay mababahagian ng liwanag, hallelujah. Kasi nakikita sa atin yung yung pagbabago eh. Amen. Kaya kapatid, kung nandito ka na, magpatuloy ka hanggang magpagamit ka sa Panginoong Hesus. Amen. Ito po yung mga dapat gawin ng mga Kristiyano. Wait for the groom on fire. Keep ourselves in the fireplace of daily devotion. Sino po dito Amen. mga nagda-daily devotion? Amen. Amen. Sino? Kay Marvin. Praise God. So, yun nga po. Napakahalaga ng daily devotion. Alam niyo kung bakit? Kasi ito po yung pakikipag-usap natin sa Panginoon Diyos. Amen. Dito po natin na hindi lang na-meditate natin, nagkakaroon tayo ng karunungan, kaalaman sa salita ng Diyos. Amen. And dyan nga po yung cell gathering, meron po tayong IP, BS po dito and lagi po namin in-invite kayo sa mga ganitong gawain po, gathering. Amen? Kapag may time po kayo, join po kayo dahil nga po, isa po ito sa nagpapainit sa atin kasi kung hindi ko sinasabi itong Friday ay na parang although nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, pero iba po yung mentoring, May follow-up. yung follow-up, yung gathering kasi mas sama-sama po ang mga mananampalataya, doon po mas nagpapalakasan, doon po mas nagiinit. Amen? Amen. Kasi kung nagsosolo ka sa kwarto mo, doon umaatake po ang kaaway eh. Amen. Doon mo mararanasan yung panglalamig. Amen? Amen. Kasi kapag mag-isa ka, anong i-joke ng kaaway sa'yo? Di ba? Kung ano-ano yan. Social Sa social media. media, hanggang saan ka na umabot. Amen? Yun po yung mga yung inaatake ng kaaway, yung mga mapag-isa po. Yung nag-isolate sa mga kapatiran. So kaya kailangan po natin kapatid, dumalo po tayo sa mga Bible study, Amen. intercessory prayer. Mas doon po tayo mag-iinit. Amen po? Amen. And kasama po dyan, ito po yung Friday celebration. Amen. And mentoring, glory to God, kagabi nag-start po uli dahil na-stop yung mentoring namin. Glory to God po. Talagang maraming matututunan po. Amen. And lastly, yung Pepsol training po. And we believe sa next batch po ay lahat po tayo sana ay makapag-undergo ng EGR. Amen. Dahil isa po ito sa magpapalago ng ating spiritual eh. Amen po. Amen. Talagang
habang nandito po tayo sa Saudi Arabia, dito po tayo tinitrain ng Panginoon Diyos eh. Amen? Kasi pag uwi natin sa Pilipinas, nandun po yung battle. Amen. Hindi ko po sinasabi na pagdating sa Pilipinas, balik na naman sa dati. Pero yun nga, dahil nandun lahat ng mga Temptations. temptation. Kaya hanggat nandito po tayo, mga kapatid, mag-undergo po tayo ng pag-aaral, ng Amen. training ng Loremi. And diyan nga po, sabi diyan, do not isolate yourself. Be intentional in attending your spiritual gathering. Amen. Amen. Dapat nandun yung yung eager natin, yung kailangan talagang gustong-gusto ko umattend. Ikaw na mismo yung nagme-message sa mga pastor mo, Pastor, dadalo po ako. Amen. Praise God. Ikaw na yung magme-message sa mga leader mo. Lunes pa lang, message na. Oo, Lunes pa lang. Bakit Lunes? Linggo pa lang. Hindi, IPU eh. Amen. 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 Linggo. Biyernes pa lang. Biyernes pa lang. See you on Friday. Ganun. See you Friday. Hindi naman si Ian. Pagkatid sa Biyernes. Lunes na lang. See you next week, guys. Next week. Ayaw na gumalaw. Ha? Ayaw na gumalaw. Ano? Baka ano? Baka ang battery. Ayun. Ayun. And number 3, wait eagerly and patiently. Amen. Paano yun? Eager tapos patient. Yun. Excited. Yun Ganun. po, no? Kailangan po natin maghintay ng may katyagaan at Lumilipad yan, tapos yung mga sensya. Di ba eager? kasigan. I mean, yung init mo. Ah, Kasi nga, di ba, yung nangyari sa ano ba sa mga Tagalog ang eager? Yung Five Gustong Holy gusto. Virgin, lumilaw. dahil sa tagal ng Eagle Panginoong yun. Diyos na dumating, nainip sila. Tayo as a Christian, huwag po tayong mainip Amen. sa pagdating ng Panginoong Yesus. Amen. Maliit pa lang ako kasi nasa kami, Methodist Church po ako sa Pilipinas. Lagi ko narinig yan sa pastor namin na malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. Amen? Kayo pas, kailan nyo narinig yung malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Yesus? Hindi mo namin narinig yun. Bata pa lang ako naririnig. Bata pa lang, di ba? Alam nyo bakit hindi pa rin bumabalik ang Panginoong Yesus? Amen. Dahil gusto niya Madami magbago pa. pa tayo. Madami pang i-harvest. Sabi sa 2 Peter 3-9, hindi nagpabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gaya ng inaakala ng ilan, ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat ng mga Amen. kasalanan nila dahil ayaw nilang mapahamak ang sinuman. Amen. Kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon Diyos kasi marami pa pong hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Amen. Ang gusto ng Panginoong Hesus ay lahat ng tao ay makarinig. Alam mo kapatid, baka kaya hindi pa dumarating ang Panginoong Hesus, baka yung asawa mo, yung mahal mo sa buhay, hindi mo pa nababahagian. Ito po ay tinuturo sa atin, reminder ng Panginoong Hesus. Kaya hindi siya bumabalik, ibahagi mo na sa mahal mo sa buhay. Amen. Yun nga, di ba? Sabi sa akin din nung asawa ko nung binabahagian ko siya. May mga rejection, pero dapat kahit na-reject ka, huwag kang magsawa, kapatid. At least nabahagian mo sila, and yung Holy Spirit, at yun na po ang magko-convict sa Kanya. Amen? Amen. And always look forward the glorious day, the appearing of our bridegroom, Jesus Christ. Amen. He is coming. Yun nga po, habang tayo ay naghihintay, dapat lagi natin inaasam yung glorious day po na pagbabalik ng Panginoong Yesus. Amen. Amen? Sabi sa Titus 2:13, looking for the blessed hope. Uy, abkik yun ah.
and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen. Dapat Amen. nandun lagi yung ating paghihintay na sa kanyang Amen. pagbabalik. Amen. Never be hopeless. That would be a glorious day for everyone who is prepared. For everyone who is clothed in the righteousness of Jesus Christ, Amen. our bridegroom. Ngayon kapatid, suot ba natin ang robe of righteousness? Amen. Amen. Kailangan hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, suot-suot po natin yan. Amen po? Amen. And as you wait, keep yourself occupied in the works of the Lord. Amen. Habang tayo naghihintay, kailangan yung abala tayo sa mga gawain ng Panginoon Diyos. Amen. Kasi nga kung hindi tayo magiging abala, sa ibang bagay tayo magiging abala. Amen. Keep the oil of the Holy Spirit coming. Keep yourself replenished by using your oil in lighting the world around you and Amen. declaring His praises. Let the limitless oil of the Holy Spirit fill your life and the life of people you serve. Kailangan po talaga kapatid, yung as tayo po ay mga anak ng Panginoong Hesus, yung oil natin, kailangan ay laging may refill, huwag tayong nauubusan. Yun nga po, dahil tayo po ay mga lingkod na ng Panginoon Diyos at tayo ay naglilingkod sa mga bagong mananampalataya, kailangan sa atin mga lingkod ay makita po yung oil, yung Holy Spirit. Amen. Amen? Kasi paano ka makaka-win soul kung sa ating buhay ay hindi nakikita yung Holy Spirit. Amen. Amen? Hallelujah. And sabi po dito, saan kami? Ayan po. Yun nga, yung Holy Spirit. Amen. So, praise God. Ngayon po ba may natutunan po tayo? Amen. Amen. Ngayon ba, na-assess na po ba natin kung saan tayo mapupunta? Kung tayo po ba ay assuming bride lamang po? Amen? Amen. And sabi dyan sa conclusion na ba? Titus Mm. 5. Hindi, tapos na yun. Ayan pala, tapos na. Preparation for qualification to become bride of Christ. Betrothal. Amen. Kailangan yung engagement natin sa Panginoong Hesus. Dapat ay maging faithful tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Be on fire. Yung init po natin sa ating pananampalataya Amen. ay nandoon. Huwag po nating hayaan tayo ay manlamig. Amen? Kaya yung may mga kapatid tayo na nanlalamig, huwag po tayo magsawang i-follow up sila. Amen. And pray. And andun po dapat yung compassion natin na Amen. lahat po tayo magkakapatid. Isama-sama po tayong haharap sa araw ng kasalan natin sa pakikipag-isang dibdib natin sa Panginoon Jesus. Amen. Di ba napakasarap nun? Kung tayo po magkakapatid ay magkakasama po doon at tayo po ay haharap sa Panginoon Jesus. At Amen. habang tayo kinakasal, ipapatong sa iyo yung corona ng buhay, the crown of life. Amen? Amen. Di ba napakasarap nun? Sasabihin sa iyo ng Panginoon Jesus, well done, my good and faithful servant. Amen? Amen. Huwag po natin na asahan, huwag po natin na ang maririnig po natin na lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Amen? And wait eagerly and patiently, yun nga po, kailangan sa ating paghihintay at sa ating buhay dito sa mundo, kailangan habang tayo naghihintay, nandun yung ano natin sa Panginoong Hesus. Amen. Ituon natin yung ating mga plano sa Kanya. Amen. Kasi ayun nga, ang gusto natin dito sa mundo, you know, na magpayaman. Pero kung iisipin po natin, sabi ng Panginoon Hesus, aanin mo yung yaman dito sa mundo, kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Amen? Kaya kung tayo po mga kapatid, mas paghandaan po natin yung eternal life. Amen. Amen? Hallelujah. Sa ating conclusion, kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran.
bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makikita. Alam mo, Amen. kapatid, kung isosurrender po natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus, bibigyan niya tayo ng kayamanan. Hindi dito sa mundo, kundi spiritual na kayamanan. Amen. Kung Amen. isosurrender natin ang buhay natin sa ating Diyos, bibigyan niya tayo ng kasuotan, ng katuwiran. Kapag Amen. tayo ay haharap na sa Kanya, ay hindi yung mga kasalanan na makikita sa atin. Amen? Hindi Amen. po kung isosurrender natin ang ating buhay sa Panginoong Hesus, bibigyan niya tayo ng mata na para makita po natin kung ano yung kalooban ng Panginoong Hesus. Amen. Amen? Kung paano tayo lumakad, ipapaunawa ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At nawa po ay meron tayong mga natutunan at